Hashtag ex-commissioner Rowena Guanzon, binuhay ang Kamanava crowd, hindi kami bangag. Hashtag di baling nang magmukhang baliw sa katotohanan, wag lang magmukhang siraang ulo dahil sa kasinungalingan. Agad na nag-viral ang video ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na nagsalita sa Kamanava People's Rally nitong March 26, 2022, Sabado ng gabi. Binuhay niya umano ang crowd sa paghiyaw na hindi kami bangag. Kamakailan ay hayagan na ang pagsuporta ni Attorney Guanzon sa pagsuporta kay VP Leni Robredo sa pagtakbo nito sa pagkapangulo. Matatandaan bago ang kanyang pagre-retiro, naging matunog ang kanyang pangalan kaugnay sa disqualification case ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Binuhay ni Attorney Guanzon ang crowd sa kanyang talumpati sa paghiyaw nito ng hindi kami bangag na halos katunog ng laging sinisigaw ng mga tao sa campaign rally na hindi kami bayad. Hayagan din ang pagsuporta ni Attorney Guanzon kay Vice President Leni Robredo sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng bansa, lalo na at ang umano'y mahigpit na kalaban nito ay si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Dahil sa aking tapang ni Attorney Guanzon, pinasagan na siya bilang Queen of Bardagulan. Sino nga ba si Attorney Rowena Guanzon? Si Attorney Rowena Guanzon ay isang abogado, public servant at politician. Siya ang kaka-retire lamang na commissioner ng COMELEC na nagserbisyo sa nasabang ahensya mula 2015 hanggang 2022 at bumoto ng DQ o disqualification case laban kay Bongbong Marcos na tumatakbo bilang presidente. Ang desisyong ito ay hayagan niyang sinabi bago siya magretiro sa COMELEC nitong nakaraang buwan. Si Attorney Guanzon ay merong malaking galit sa pagnanakaw. Kanyang naibahagi ang kanyang munting istorya kay Ogie Diaz kung saan kinento niya ang kanyang childhood story. Ayon kay Attorney Guanzon, ang hindi niya makakalimutang childhood memory ay kung saan nadisiplina sila ng ama dahil sa umunay pagnanakaw. Naturuan umano sila ng kanyang kapatid noong sila'y bata pa ng kanyang ama na hanggang ngayon ay pinaghuhugutan niya ng rason kung bakit hindi dapat na magnakaw. Kaya naman, ganoon na lamang ang kanyang galit sa mga taong nagnanakaw umano, lalo na sa iyong nasa gobyerno. Kwento ni Attorney Guanzon, ang payroll money na pasweldo sa kanilang mga trabahador sa asyenda ay nasa brown bag lamang noon sa kwarto ng kanyang mga magulang. Anya, kumuha ko, may peryahan, nakakatuwa, ang saya, sabi ko sa brother ko, ang puti-puti niya, sama ka, lalaro tayo. So nagsugal ako dun, panimula ng kwento ng tanyag at respetadong abogado sa bansa. Anya, during that time, it was the 1960s, 50 pesos was a lot of money, which I did not know. Anyway, pag uwi namin, ang dami naming candy, dami naming toys, nalaman ng tita namin, teacher yun, so in-interview ako. In-interview yung maliit hindi marunong maglay, so inamin ko, ay talagang he took out his belt, my father, and said, I told you never ka magnanakaw. Katwiran noon ni Attorney Guanzon, bilang bata, inakala niyang ang anumang pera na nasa loob ng kanilang bahay ay sa kanya na rin. Doon ipinaliwanag ng ama na para ito sa mga trabahador at hindi sa kanya. Dahil dito, bilang pagkuha pa rin ng hindi sa kanya ang kanyang nagawa, nadisiplina sila magkapatid ng kanyang ama. Ayon kay Attorney Guanzon, alam mo yung belt noong araw, ang bigat kaya nung buckle na yan 3 times ang sakit Sabi ko talaga, why are you doing this to me? Samagot naman daw ang kanyang ama na, so you will learn never to steal money. Aminado si Attorney Guanzon na sobra ang takot niya noong araw na yon, kaya naman pumasok ito sa kanyang isip na hindi kailanman dapat magnakaw ang sinuman. Yung mga magnanakaw, lalo na sa gobyerno, talagang wala silang karapatan sa gobyerno, anya. Sa pagsuporta ni Attorney Guanzon, itong nakaraang March 26, 2022, Sabado ng gabi, sa campaign rally ni VP Leni at Senator Kiko sa Kamanava. Ito ang ilang mga kaganapan sa pagtatalumpati ni Attorney Guanzon sa nasabing campaign rally ng mga kakamping para sa presidential election ni VP Leni.
Sa pagpasok ni Atty. Guanzon sa entablado, mapapansin at mapapakinggan ang sikat na kantang Titanium habang siya ay sumasayaw at alive na alive. Ayon kay Atty. Guanzon, siya ay titanium, siya ay bulletproof. Makikilala ang tapang ni Atty. Guanzon sa mga nasabi niyang laban, lalo na nitong huli sa pag-issue ng disqualification case laban kay Bongbong Marcos sa COMELEC bago siya lumisan sa nasabing opisina ng pamahalaan. Ang ilang mga lyrics ng Titanium na nagpapakita ng karakter ni Atty. Guanzon ay I am bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Guanzon habang nakikirally sa mga kakamping sa entablado ng Kamanava. Habang kinakanta ang Titanium, hinikayat niya ang mga supporters na sumabay sa kanya at tumatalon din ito at sumisigaw na I am a titanium, I am a bulletproof. Kitang-kita ang paghanga ng mga supporters ng kakamping sa tapang din na pinapakita at pagsuporta ni Atty. Guanzon sa nasabing campaign rally. Sa kanyang pagsasalita at pagtatulumpati, nabanggit din niya at hinahanap niya kung nasaan ang 203 billion na estate tax na sinasabing dapat ibalik ng mga Marcoses sa bansang Pilipinas. Paulit-ulit din na sinisigaw ni Atty. Guanzon ang salitang hindi kami bangag na parinig maaari sa mga kabilang partido na ang ibig sabihin ay hindi kami bayad. Sa kanya din pagtatalumpati, nasabi ni Atty. Guanzon na ang dami niyang nakitang LGBTQ++ sa nasabing rally at sinabi niya ang gender equality para sa lahat. Alam niya ang pagsuporta ng LGBTQ++ sa nasabing pagkampanya at pagtakbo ni VP Leni sa pagiging presidente ng ating bansa. Ayon kay Atty. Guanzon, pasigaw na sinabi niya, we will exert our right to sexual orientation, our gender equality. Dagdag pa niya, kahit na isauli daw ang 203 billion pesos, ay hindi pa rin niya iboboto ang nasabing presidential balls. Sabi din ng ex-COMELEC commissioner na isauli na ang 203 billion at i-disqualify na ang nasabing kandidato na mahigpit na kalaban ni VP Leni. Ayon kay Atty. Guanzon, ang 203 billion ay napakahalaking halaga at maraming Pilipino ang makikinabang sa halagang ito tulad ng ilang bakuna ang mabibili, ilang kilong bigas ang magagamit o may pamimigay sa mga Pilipinong pamilya, ilang classrooms ang pwedeng mapagawa sa nasabing halaga. Gigil ng gigil si Atty. Guanzon habang sinasabi ang hindi kami bangag at sinasabing ibalik ang 203 billion sa kaban ng bayan. Base sa kanyang komputasyon, ang 203 billion kumpara sa populasyon ng mga Pilipino ay maaaring magkaroon na 1,800 pesos ang bawat isang Pilipino at kung meron kayong 10 miyembro ng pamilya ay magkakaroon na ng halagang 18,000 pesos ang isang sambahayan dahil sa nasabing komputasyon. Tatawan niyang sinabi na singilin niyo na sa mga supporters at ikampanya si VP Leni at ilang paso ang nasabing maigpit na katunggali sa pagkapresidente ni VP Leni. Kwento niya, sabi ng mga kaibigan niya, bakit daw siya ganun magsalita? Kaedukadong tao ni Atty. Guanzon. Ang sabi naman ni Atty. Guanzon, kung si BBM nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo, tatakbo ng pagkapresidente? Pilit niya rin sinisigaw na napakawalang hiya nito at walang karapatan tumakbo bilang presidente. Bukod pa rito, ito raw ay napakasinungaling. Ani attorney, hindi totoo ang sinasabi nilang golden years ng mga Marcos dahil ito ay kanyang naranasan at never niyang naranasan ang golden years sa mga panahon na yon. Ayon kay Atty. Guanzon, pag nanalo daw si BBM, akala daw ba ng mga Pilipino ay aalis ito sa pagkapresidente? Ayon sa kanya, hindi daw yun aalis tulad ng kanyang ama na mananatili
sa pagiging presidente. Sa kanyang pagtatalumpati, nagpabiro rin ito na ang dami daw langgam sa entablado. Pilit niyang tinatapakan ng flooring at pinapatay ang nasabing mga langgam. At ang sabi, nasa na yan si Ant-Man? Ang alam naman natin, si Ant-Man ay inspirasyon ni BBM sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Ayon kay Atty. Guanzon, si BBM ay lumalaban kay VP Leni Robredo na isang tapos sa UP of Economics, samantalang si BBM ay isang magna nakaw. Nagsayaw din si Atty. Guanzon ng paro-paroji para mapagaang ng kaunti ang nasabing talumpati sa stage ng Kamanava. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati ay sinabi niyang kay Leni tayo at fight for our country, fight for your country. Mga ka-RMs, kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe, like, share, and comment, and click the bell button para sa mga upcoming videos. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. Hanggang sa susunod na video at kwentuhan. Vamos! Adios mga ka-RMs!